welcome to Farm to Table. Thank you po. Kami ay nagagalak na makasama ka. Wala ka sa city jail ngayon. Yes, wala po. Dahil nakalaya ka, pagluluto kita ng masarap na putahe at saktong-sakto dahil marami tayong options dito sa Legazpi Market. Di ba? Anything na nakikrave ka ngayon so far? Anything spicy. Spicy? Tama. Sagot ng rap sa ruleta yan. Sofia, ayugutin mo na yan. Stew. Alright. Stew. Na. Okay. Isda na stew. Na spicy. Ako na bahala dyan. Pero, before that, samahan mo muna akong mamili tayo, ha? Yes po. Alright, let's go! Ma'am, magkano po sa tampal? Pala ano sir? Tampal na lang. May kasama akong bata eh. Ma'am, pwedeng pa-fillet na rin. Curious pa rin ako sa name. So we have fish. Anything you wanna pair it with? Fish. Ano bang hilig mong kainin? Gulay. Sayote. Sayote po or kangkong. Sayote and kangkong. Cute pa nung kanila, no? Nung May packaging ganyan nila. po. Nung bata po ako yung nagtatanggal ng leaves. Aba. Pwede at least, yan din kasi yun, for me, yan yung introduction ko sa cooking. Helping out sa bahay. So, yeah. I know what you mean. Maybe we can add in some... Nandito po ako sa Legazpi Sunday Market. And nag-e-enjoy ako so far kasi ngayon na lang ako ulit nakapunta sa mga gantong lugar. Pinakagusto ko, ang daming iba't ibang klase ng food. May nakikita akong apple pie. Pwede po pa try. Yeah, sure. Ano po ito? Chocolate? Our apple pie, this one is sugar-free. Oh, sugar-free. Para sa mga nagda-diet dyan. Try ko. Eee! First time ko magda-try ng apple pie, guys. Kaya pala ako masaya. Okay. This one. Oh! Ang sarap! Ang sarap niya! Promise, guys, kasi sabi sugar-free, pero alam mo yung lasa mo pa rin yung sweetness. Ayan, meron din silang custard donuts. Wala ko si Allen. Wow! Si Allen kasi, guys, mahilig siya sa custard donuts. Super! Thank you po. Ako ngayon ko lang itong matatry. Pinapanood ko lang si Allen kumain ng custard donuts. Okay. Kita na yung reaction ko, guys. What? Sarap! Yum, yum! Kaya pala kain si Allen nito, guys. Alam naman natin na bag collector ako. And marami akong iba't ibang collection. So, merong gawa sa knits, meron yung mga tela, meron yung mga canvas. Pero ito, guys, kakaiba siya kasi gawa po siya sa inner tube ng gulong. Tinitignan ko nga, sabi ko, paano? Tapos hanggang sa nakita ko to, sabi ko, okay, gawa nga siya sa gulong. So, dito po si Miss Clarice, ang owner na CicloPilipinas.com. So our bags are made from repurposed tie rubber. So ito yung mga interior salbabida na kinokolekta namin all throughout Metro Manila, all the way to Bulacan at saka Laguna. Ito yung mga tinatapon na, as in discarded na, wala na siyang silbi. Wala na pong pag-asa. Yes, yes. So what we do is collect them and then the term we're using is upcycling. Upcycling means repurpose. So hindi siya dumaan ng kahit anong proseso. It's just like washing it and then turning the trash into new products. So, nakapamili na tayo ng mga ingredients na kakailanganin natin para doon sa fish stew na napili ng Rap sa Ruleta para kay Sofia. So, we have here, pinafilet na natin yung isda and then ilan sa mga paborito niyang gulay, which is sayote tsaka kangkong. Nakahanap din tayo kasi yung store na pinuntahan natin is may kababayan, tongsoy or yung ating watercress. And for color, just gonna add in bell pepper. So, prepare ko lang muna yung ating sayote.
So this is something na natutunan ko from my mom na once ka naghiwa ng sayote is ikikis-kis mo siya para lumabas yung ganyang mga katas. Pag hindi mo kasi yan tinanggal, didikit sa kamay mo, may iba nagre-react na makate. Pero yan, nakasanayan na lang din namin. So once na nakatanggal ka na ng enough, nakatas na ganyan, pwede ka nang mag-proceed and babalatan lang natin yan. Since ready na yung ating mga fresh components, pwede ko nang hawakan yung ating fillet ng isdang dapa. So we have here cornstarch. And then we're just gonna season this with some salt and pepper. So normally, pag sinabi nating stew, diretso na lang yung cooking nito. But again, just to add layer of texture and flavor, ipa-fry muna natin yung ating fish. So habang binabrown natin yung unang side ng isda, isasabay na natin yung ating sibuyas at sayote. What is that? Fish. What fish? Are you familiar with tampalpuke? No, it is. It's what they call it. I'm not even joking. That's what they call it. Yeah, sabi nga. Para lang hindi ma-overcook yung isda natin, isa-set aside ko muna. Kasi at this point, mga 60% na itong luto. And then as it rests, tataas pa yung kanyang pagkakaluto. We're just gonna add in our bell pepper. Yung ating tongsoy. Yung ating sili. And then yung ating liquid. And then bago natin ibalik yung isda, medyo kakapalan ko lang yung sauce natin using slurry. Just to balance yung seasoning natin, lalagay lang tayo ng oyster sauce. And then to finish off, yung ating kangkong, more tongsoy, tsaka syempre yung isda natin. Chef, kanina po tumapat yung lalata sa stew and fish. Yes, ma'am. So ano pong ginawa niyo for me? Eto na yan, Neneng. Hindi mo na kailangan mag-antay ng matagal. Mabilis lang yung dish natin. Gamit yung isda at saka mga gulay na pinamili natin dito mismo sa loob ng Legazpi Sunday Market. Ito na yung ating stew. Yan, using yung isdang dapa. So we have here yung bell pepper, yung request mong sayote at saka kangkong are there. So ito, syempre may kasama tayong rice. Kanin. Diba? Mandatory. Mandatory yan. So I hope na ready ka na sa isang... Oh, Di ba, ang ganda ng vibe. yes po. Ang fresh ng ingredients natin, Sure. locally sourced. Kaya dapat yan, titikman na natin yan. Mm. Actually, may pagka-picky eater po ako. Kasi nga si Mami Chef. So, Mataas yung standard nyo sa bahay. Yeah. So, minsan po sa labas, nahirapan ako kumain kasi nako-compare ko po sa luto ni Mami. Kasi everyday yung kinakain ko parang hotel type na food na parang, sarap!
Ganyan po. Yeah. Promise, sarap. Super. So, pasado naman. Yung anghang, super sayo ko. Kasi meron pong mga spicy dishes na hindi na siya tolerable. Yung hindi na siya masarap. Hindi na siya masayang kainin. Pero meron din yung hindi mo maramdaman. Ito tamang-tama. And ako po, aminado naman ako, hindi ako good at eating gulay. Pero ito talagang kinakain ko siya. Since sinusubo ko siya. Kasi pati yung gulay, ang sarap po ng pagkakaluto. As in, sobrang perfect. And pati yung fish, ngayon lang po ako nakatry ng isda na yun. Kapag hihimayin natin kung ano ba yung mga components, kung bakit I think talagang world-class ang Filipino flavor, it's because of the combinations that we tend to apply dun sa mga dish na kahit man original sa atin yan or siguro nakopya na lang natin at nasama na lang sa kultura natin. Pero sa atin, mapapansin nyo kasi, gusto natin laging may balanse. And I think asado, at least our version of asado, truly represents yung ganun nating approach sa kulinarya. The ones at least na natikman ko in the past is yung mga asado na balanced of salty of course, merong asim yan from tomatoes that we are using, iba naman dyan, kalamansi, minamarinate, and then may konting bahid ng sweetness. And because you already have those foundations, napakadali na siyang i-elevate pa by adding in siguro konting kick sa sili. So, nagiging napaka-complex ng dish. So, gawa lang tayo ng isang mabilis na asadong manok. So, I have here our garlic, onions natin, leeks, then yung chicken natin. So once na mabigyan natin ng magandang browning yung labas ng ating chicken, pwede na nating igisa. Before that, babawasan ko lang ng excess oil. Kasi definitely because of the chicken flavor na na-infuse dito, we could use this for future dishes. At this point, gagawin lang natin yung pinaka-sauce niya, bubuin lang natin yung flavor. So meron na tayong mga fonts dyan, o yung mga caramelized bits. We will basically deglaze it with our tomato. Kung panahon na gagawin nyo to, mas mura yung fresh tomatoes. By all means, yun yung gamitin nyo. So yung sinasabi nga natin, isa sa mga identity nung Filipino version ng asado na medyo maasim-asim. Yan, ito yon. Ito yung ingredient na magbibigay nun. And then, you can intensify that by adding in later on, which gagawin din natin, calamansi juice. Yung iba, lalong-lalo na kapag piyestahan, minamarinate ito with calamansi juice, soy sauce. As you know, pag gantong fresh juice yung gagamitin mo, I always advise na sa dulo ito isama para hindi mamatay yung very fresh na bahid nito sa palate nyo. Then we're just going to season this with soy sauce. With this combination, yung tomatoes natin and then yung soy sauce would give us parang an amber shade o yung medyo deep orange na kulay. We're just gonna bring this together. Yung iba pa nating panggisa. So we have here onions, leeks, and garlic. Kung mapapansin din ninyo, malalaki yung tipak ng aking bawang tsaka sibuyas. Because the technique that we're using is actually bracing. So medyo matagal-tagal na cooking process yung pagdadaanan ng ating asadong manok. And by that time, gusto ko kita ko pa rin yung piraso ng bawang at tsaka ng sibuyas natin. Then finally, just to balance yung asim na meron doon sa ating tomatoes, siguro maglalagay lang tayo ng mga 1 to 2 tablespoons ng brown sugar. And then, bababaan lang natin yung temperature. We're gonna cook this for 45 minutes to an hour. And then finish it off with calamansi juice. Pwede tayo mag-serve.
And we're just gonna finish it off with our calamansi juice para dun sa super kick ng asim sa dulo. Laban! Kunin niyo po yung sauce. Kapag papasok ka sa culinary school, may mga traditional dishes na kailangan kang mapagdaanan. Isa na dyan, yung duck à l'orange or duck orange. So, gagawa lang tayo ng sarili kong version with medyo technical kasi siya, maraming component, specifically yung sauce na gagawin mo. But this time, gagawa tayo ng isang mas simpleng version. Gawa tayo ng duck orange. So, ito yung ating Peking duck, farm raised, dito yan, sa farm ni Sir Danny. So, bago ko siya palambutin, kasi yung traditional na duck orange or duck al orange ay niro-roast. This time, gagamit lang tayo ng pressure cooker para yun nga, mas madali, mas simple, and mas replicable. Mas practical gawin kung sa bahay niyo siya balak subukan. One of the requirements ng duck al orange, ng ating duck orange, is for us to have a very nice broth. Kasi ito yung magiging pinaka-puso, ika nga, nung ating sauce. So, I'm making sure na itong lalong-lalo na yung paa na punong-puno ng collagen, tsaka yung ulo, isasama natin sa pagpapalambot ng ating duck dish. And then, we're just gonna toss in, syempre, mga bawang, sibuyas, and yung ating bay leaves. Season natin ng salt at yung ating buong paminta. So ilalak lang natin siya, sisilang natin siya, and then we're going to pressure cook this for at least an hour. And then babalikan natin siya, extract natin yung sauce, and then we'll finish off the dish. So napalambot na natin and napalamig na rin natin yung ating mga pato dito. And we're just preparing yung other components so that we can make and finish off yung ating dish by using yung ating stock for our sauce. Ito yung ating duck. So syempre, since it's duck orange, we will be using yung orange juice niya. You could use yung mga ready to drink na concentrate, or ako, I would prefer to use actually yung fresh kasi makukuha ko pa yung kanyang rind. I will also use this to infuse more flavor and pang-garnish na din. So ito yung orange peel. We're just making thin slices or what we call julienne. And also, as mentioned, napaka-importante ng stock dito. So for the sauce, magre-reduce lang tayo ng sukang paumbong. Meron tayo ditong onions. Okay. So the flavor profile that we're building here, as you can see, definitely may bahid ng asim dyan, yung umami and yung mouth feel from the stock that we have made out of the ducks na binoil natin. And then, sweetness, we'll be adding here some honey, also for texture para rin maganda yung itsura ng ating sauce. And then we will be finishing it off by adding some butter. Duck stock
And syempre, yung ating julienne na orange peel. Let's also add some cloves of garlic. Ito yung orange juice. Adding in our honey. And then we'll just add yung ating butter to finish. Turn off the heat para lang din magkaroon siya ng mas makinang pang itsura. Tara mga sirs, boys. Attack! So yan, dito kayo.